taong 1939 hanggang 1945 nang magsimula ang hindi makalimutang pangyayari, ang World War II. Kaya naman ilan sa mga lugar dito sa Pilipinas ang naging parte ng mga mahalagang kasaysayan. Pero ilan lamang sa mga ito ang naitala rito. Dahil dyan, bihira lang ito makita sa social media. Ang mga bakas na iniwan na makikita lamang sa mga kasuluk-sulukan ng Pilipinas. Pero bago natin mapuntahan ang mga lugar na ito, tila dadaan ka muna sa butas ng karayom. Bukod sa mahirap ay napakadelikado pa nito. Kaya sa pamamagitan ng ating paglilibot ay nabigyan tayo ng oportunidad para may pakita ko sa inyo ang ilang sa mga makasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. Bago matapos ang taon ng 2023 ay babalikan natin ang mga lugar na masyadong tinangkilik ng mga iba nating mga kababayan na ating napupuntahan, na bihira lang makita sa social media. Ano pang hinihintay nyo? Tara! Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin itong gusali. So, isa ito sa mga naging alaala sa digmaan ng laban ng mga Espanyol at mga pirata. So, yung ibang mga gusali na nandito ay tinubuan na rin ng balete. Bagamat ito ay nasa tuktok ng bundok, makikita po natin na tanawin natin yung mga nakapalibot dito na mga kadagatan. Kaya naman yung mga Spanish na nagkampo dito noong 18th century ay dito nakaabang sa itaas para salubungin yung mga kalaban na mga pirata na naglalayag mula sa ibaba. Naipakita ko rin sa inyo ang isa sa mga embankment na ginawa pa ng mga Hapon taong 1943 na makikita sa Ginhangdan Hill, Palo, Leyte. Dahil nga sa matinding kaguluhan at gera na ginawa ng mga Amerikano at mga Hapones nung unang panahon ay hindi ito na po sila nagtago. Ayan. So makikita natin na mayroong butas po dito. Makikita natin dito yung hagdanan papasok dito sa loob. Ayan. Anong mga nakita mo dito sa loob nung pumasok ka dyan? Upuan na palibot ba? Tapos may butas doon papunta doon sa ano, sa taas. Sa pinakatuktok. Oo. Ito yung embankment ng mga Hapon nung unang panahon kung saan dito sila nagtatago during World War II. Makikita natin yung ebidensya. Ayan o. Papasukin na ni Kuya. Oh, kamasirong mapasok. Mainit sa loob. So makikita po natin na itong Ginhangdan Hill, dito po naganap yung Japanese mass grave kung saan dito inilibing yung napakaraming mga sundalong Hapon noong kasagsagan ng gera. Isa sa mga patunay itong higanting cross na nandito na palatandaan na dito ginanap yung Japanese mass grave kung saan dito inilibing yung napakaraming mga sundalong Hapon na namatay during World War II. Ito yung ginawa ng mga Hapon na hagdanan para dito sa mga bangkay na inilibing. Ayan. So dito makikita natin isang patunay na may namatay ditong Hapon. Ayan. So tingnan natin dito. This is the tower erected for the repose of many war dead souls on the fields in the Philippines during World War II.
Ayan, isa sa mga patunay na dito nagsagupaan yung Amerikano at mga Hapones. Kasabay din dito ang pagpasok natin sa mga tunnel na ginawa pa ng mga Hapon noong panahon ng digmaan. Ito yung makapigil hiningang tunnel na halos ikapahamak natin dahil sa pagpasok natin sa mga napakadelikadong butas mayroon itong lugar. Makikita natin na gawa sa bato. Simula dun sa pinaka-entrance ay mayroong mga mahigit I think 30 meters na pasok. Tara. So medyo makikita natin yung bakas na linipasan na ng maraming panahon itong area. May mga pangalan po na nakaburda. Hindi po natin alam yung mga nagpakasulat dito. Makikita po natin na napaka layo pa na itong tunnel at makikita po natin na bawat butas ay merong lusutan. Dito rin sa area ito ay maraming mga napulot na mga baso at mga mangkok nung pinasok ito na taga rito. Mayroong 3 butas na nandito. Ito, isa po ito at meron pa doong 3. Bali, 4 pa lang butas na ito. Mino da mga da. Delikado. Alala, kita hanta kong mida. Sige. Medyo lang. Tingnan nyo naman sa loob. Oh. Ayan. Uy, may dadama. Kalas. May dadama alas. May isa. Kubra dama. Sobra. Kubra dama. Kubra dama. Inindin mo sa waray at tumanad to. Yato nga ni may isa. Sa pagpatuloy na pag-ulan, yung mga ahas ay pumapasok po dito sa loob ng tunnel kaya yung butas na yan, delikado. Ayan o, malaking sawa yan o. Tingnan nyo. Grabe, sobrang laki niyan. At pinuntahan din natin ang isa sa mga napakadelikadong lugar na pinapaniwalaang pinagbaunan ng mga Yamashita treasure noong panahon ng digmaan na pinaniniwalaan dala pa ng mga Hapon noong kasagsagan ng gera. So dito pa lang sa entrance nitong tunnel na ito, dito sa ilalim, makikita po natin yung 2 butas. Wala pa ba ditong nadidisgrasya, sir, dyan sa loob, mapabalitaan? Wala pa naman, sir. Kasi napakadelikado siguro na dumiretso doon kasi malambot. Makikita natin malambot, oh. Malambot talaga. Kapag lumalaki ba yung tubig dito sa... Pumapasok dito. Pumapasok? Pagano. So delikado kapag nasa loob ka Oo, at biglang magbuhos yung Tumaas yung ilog, tubig. tumaas yung tubig. Itong butas na ito ay ginawa ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino ay binihag ng mga Hapon at pinagawa ng pansamantalang magiging taguan nila noong panahon ng World War II. Natatakot na yung cameraman natin. Tara. Wow, may tumakbo. Palalim na yan. Palalim na ito. Kada yan, baka lumubog tayo doon. Baka lumubog. Pag ganun yung butas sa ilalim, pag ganun. Sa- Parang tunnel, pag ganun. Pa ibaba. Oo, pababa. So ibig sabihin, delikado, dumiretso. Oo. Yun ang delikado dyan. Pababa tayo. Dito po, dahil sa tagal na ng panahon, wala po tayong kasiguraduhan kung hanggang saan yung butas ng tunnel na ito.
Dahil nga sa kapal na ng lupa at lambot ng lupa na nandoon sa unahan, maaari po tayong lumubog kung didiretso po tayo. Tingnan natin kung gaano kalalim. Yan. Ayan o. Grabe. Sobrang lalim pa o. Dito po ay nasusupukit po tayo kasi may amoy po dito sa loob. Nung pumunta tayo sa Basay Samar sa Isla ng Hinamok, ay naipakita ko sa inyo ang isa sa mga naging landingan ng mga sasakyang ginamit ng mga sundalong Hapon noong panahon ng pandaigdigang digmaan. Dito na tayo sa mismong sinasabi nilang landingan noong unang panahon. Dito sa areang ito, makikita natin na hindi ordinaryong simento lamang. Kasi may halo itong mga marmol na bato, itong simento na ito, na sabi nga nila hindi basta-bastang matitibag. Ayan. Hindi ito hollow blocks. Kasi kung mapapansin nyo sa atin, hollow blocks yung mga simento. Marmol kuya, no? May marmol na nakahalo ang simentong ito. Sana mga gamit ni mga armas. So yung ilalim nito, dito yung mga armas. So dito, hindi natin alam dito sa lugar na ito may treasure. At hindi rin natin alam sa likod niyan may bomba na nakatanim dito. Kaya bawal galawin ang lugar na ito. Para sa mga nakapanood nito, dito ipinakita ko lang sa inyo. Hindi para galawin ang lugar na ito, kundi para ipaalam sa lahat na itong lugar na ito ay mayroong history na kung saan nananatili hanggang ngayon. Kabilang dito yung mga bunkers na nakatayo sa tuktok ng bundok na nagsisimbulong depensa para abangan yung mga kalaban na nagmumula doon sa baba. So, isa na dito yung napuntahan nating tinatawag nilang Dragon Teeth na historical na lugar na makikita sa Barangay Carmen, Toledo City, sa Cebu. Ayan. So ito yung tinatawag nilang Dragon Teeth na nagsisimbulong mga depensa laban sa mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II. Tingnan natin dito sa baba. Ano? Ayan o. So dito mapapansin natin na unti-unting natatabunan na ng lupa. Ayan, at marami na ring mga bato na nandito. Dahil nga sa dami na ng mga sakuna na nangyari, unti-unti nang natatabunan ng area ito. Pero makikita pa rin natin yung mga alaala sa mga nangyari noong unang panahon. Papasukin po natin para ipakita yung aktual na pangyayari. Ayan, noong panahon ng World War II. Aray, kasya ba? Jangan lang. Shit, pa. Oh, Tuwing may bagyo na malakas, dito kami sa loob. so dito pala kayo nagtatago. Oh. Dahil nga sa tagal na ng panahon ay unti-unti nang natatabunan itong area at napapabayaan na. So halimbawa, nandito yung sundalong Amerikano nakaabang dito sa itaas at tinitingnan yung mga paparating na mga sundalong Hapon, ay dito nakaabang yung machine gun. Kung makikita natin yung mga nakikita natin sa pelikula, ganito yung forma. Ayan, parang dito nakalagay yung machine gun, pag ganon. Ilan lamang yon sa mga na-explore natin noong taong 2023. Ayan, bago po matapos itong taon ay gusto ko pong magpasalamat sa mga solid na sumuporta sa mga biyahe natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. 36,000 subscriber na po tayo sa YouTube at 95,000 followers na po tayo sa Facebook page. Sana po sa pagpasok ng taong 2024 ay mas marami pa po tayong mga lugar na maikot
dito sa buong Pilipinas. At patuloy nyo po ako suportahan at samahan sa mga biyahe sa mga lugar na makasaysayan at ang mga lugar na hindi pa napupuntahan ng karamihan. Mga lugar na bihira lang makita sa social media. Ayan, dito ko muna tatapusin itong video. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na gagawin ko. See you again sa 2024.